ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:07 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang nila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa marabutan sa namon pagserbisyo. Di kaban bahin sa kalibutan naghatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Magan welcome sa isa naman edisyon sa pagpakalagad sa programa Balita Issue kag iban pa. Adlaw ko karon sa Lunes, Nobyembre 3, tuig 2025. Sa kinanda may kapudinyo tugtog alas 9:55 subong iya na aga. Ako ang iyo alaga, JP Harbas. Mayong aga gid sa tanan naton nga mga sugitag palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo, subong man sa aton mga kulturan sa Negros Occidental. Inatamya taman mga biyan sa isa ayad na aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nagapod sa aton sini nga pagpakalagad. Ang pagpakalagad sa programa Balita Issue kag iban pa mabata live sa 585 kHz ilisuan sa inyong radyo sumuman sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Abiyan subong adlaw sa Lunes, Nobyembre 3. Maramo sa ginabantayan ang news team sa Radyo Pilipinas Iloilo. Una na dari mga abiyan ang ginalauman epekto sa bagyong Tino. Nalorman nato mga abiyan ang nanging epekto sa magnitude 5.6 magnitude na linog sa bahin sa Negros Occidental, particularly mga biyan sa area sa Candoni. Kag siyempre balong tamaan ang nagapadayon na monitoring sa aton sining PDRRMC sa Negros Occidental sa hulag sa Bulkan Kanaon. Pero antes kita mga biyan magpatpat sa aton sining nga mga balita, mag-check ana kita sa latest update sa lakat sa panahon. Balo nato mga biyan ang latest nga update sa Pag-asa Iloilo sa sining hulag sang bagyong Tino. Ginabala ang bagyo sa subong nga oras kag ano kadako ang tsansa nga mangin super typhoon ang ining bagyong Tino. Na ang kabaloon nato mga biyan sa aton sining nga pagpakalagad subong iya nga aga.
Balon tamang mga biyan ang numero sa mga bulutuan nga nagpatuman sa suspensyon sa face-to-face classes. Pagwagman sa sining ginalauman epekto sa bagyo. At kuha kita sining lamang madugay mga biyan sa update gikan sa Department of Education. Ay kapag man naton sa hindi lamang madugay mga biyan ang pinuno sa Office of Civil Defense at sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Western Visayas, si R.D. Raul Fernandez. Ibaloon naton kay R.D. Raul ang latest nga mga monitoring sa ila sining ahensya. Hibaloon taman ang mga pagpanghanda na ginapatuman sa mga naituhay ng mga disaster-related agencies or disaster response-related agencies dari sa rehiyon sa East. So before that mga biyan, magkakuha na kita sa update gikan sa Department of Education. Pinabala kabulutuan sa atong sining lugar ang apektado sa bagyong Tino. Kag pila ka mga bulutuan ang patuman na sa suspensyon sa face-to-face classes. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Ariñeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning. Nang suspendes ang ilang in-person classes ang 2,714 ka mga bulutungan sa Western Visayas subong nga Lunes, November 3. Sa masaba 2,700 lods no nga bulutungan nga nagsuspendes ang in-person classes bangod man sa Bagyo Tino, 1,049 ang gikan sa Schools Division Office of Iloilo, 380 sa SDO Aklan, 538 sa Antique, 469 sa Capiz, 116 sa Guimaras, 66 sa Iloilo City, 46 sa Pasig City, kag 50 naman sa Rojas City. Sa bag-ulang naton lods no nga pamangkot no sa information officer sa SDO Rojas City si Ma'am Maribeth Baldonado. According sa iya lods no, suspendido ang klase humalin subong November 3 until tomorrow November 4 kag wala man no sang obra or may work suspension man sa SDO Rojas City. Ang suspension lods no sang in-person classes naton bangod sa ginalauman nga posible epekto or mangin epekto no sang Bagyo Tino diri sa Western Visayas. Madumduman nga tinagsulod na no sa PAR ang bagyo kag uman nga magadala ini sa pag-ulan sa Panay Island kay Guimaras subong November 3 or 4. Kag sandigma sa Tropical Cyclone Bulletin number 5 sa Pag-asa, lakip na sa signal number 1 ang probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique kag ang Caluya Islands lods. Lods, may I clarify lang ang 2,714 ka numero sa mga bulutuan. Ano siya, Lods? Sakop pa rin, Negros Occidental or Panay lang gid kag Guimaras? Yes, Panay and Guimaras lang gid lods ang sakop no sa datos sang aton nga Department of Education. Ang walo naton sa Schools Division Offices sa idalom sang DepEd Region 6 kag bangod gani lods no nga wala sang in-person classes maga-shift sa alternative delivery mode ang aton nga mga estudyante lods. Another clarification, Lods, with this number masiling bala naton nga tanan ng mga bulutuan, especially under the Department of Education, ang nag-declare na sa suspension of face-to-face classes. Hindi tanan lods kiti kung basihan nato no ang datos ng Department of Education ang number of our public schools yara sa 2,842. So ang nag-declare lang sa klase is 2,714. So we have less than no nga mga 100 ka mga bulutuan ang wala yan nagdeklara sang suspension sang ilang klase or exactly lods more than 100 128 no ka mga bulutuan ang wala nang suspend sang klase. So ginapamangkot pa nato no kung abala ang iban niya wala pa nag suspend sang klase, even gani lods ang iban no nga mga LGU nato nagdeclare na sang suspension this morning lang gid no, pero ang iban kahapon pa yan nag-declare ang ilang mga local chief executives lods. Ayun. Bali lods na identify kung ano nga mga area ang ining mga wala pa nag-suspend sa klase until now.
Wala pa Lods, ginahawlat pa nato no ang listahan halin sa ating Department of Education sa 128 nato no nga wala nag-declare sang suspension sang classes. Kag ano ang reason nila Lods no nga wala sila yung nag-declare sang suspension. Ayun, Lods, madamo giga salamat sa imong balita. Report gikan sa Department of Education para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:17 sa aga. Sumayara sa more than 2,700 ka mga burutuan mga biyan sa atong sining rehiyon, particularly sa area sa Paray Gimaras, nagpatuman sa suspensyon sa face-to-face classes. Di ba ito natin ha, ang suspendido lang amo ang face-to-face classes. May classes sa gihapon, pero via alternative mode of learning o kung ang paghatag sa module, mga online assignment, project, at other exercises kaya prepara sa atong sining nga mga manunudlo. Ini mabiyan sa katuyuan nga masiguro ang safety sa mga estudyante ka mga manunudlo subong iyang may ginapananaw na epekto mabiyan ang ining bagyong Tino na magalabay sa pila ka area sa Visayas lakip na ang atong sining nga rehiyon kag sa Negros Occidental. Bandera na biyan sa di lamang madugay ha, mag-check kita sa latest update coming from OCD Western Visayas. Ibalo natin mga biyan sa Office of Civil Defense with Director Raul Fernandez. Nagasabi man karon nga chairperson sa atong sining Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kung ano na ang ila sining monitoring sa hulag sa bagyong Tino at ano na bala ang mga preparasyon na ginapatuman sa nanuhay-tuhay nga ahensya sa gobyerno diri sa Western Visayas. Kaupo natin via Zoom si Director Raul Fernandez sa OCD Western Visayas. Good morning, Director. Yun. Director, it seems nagka-off pa po yung microphone po ninyo. Ay, sorry. Magandang umaga po, DP, at sa inyo pong taga-subaybay. Director, kamusta po yung paghahanda ngayon ng Office of Civil Defense ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa inaasahang epekto ng bagyong Tino? Sa ngayon po, nasa alert level red na ho tayo. Nandito na ho yung mga meron ako ang ating pong ay nagtaas na ho natin yung ating antas po ng ating kahandaan. Sa katunayan po, nasa alert level red na po tayo ngayon. Activated na po yung ating emergency operation center. Narito na po yung mga iba't ibang representative ng ating pong mga iba't ibang ahensya na may kinalaman po sa ating pong response operations. So nagsagawa na rin po tayo ng ating pong pre-disaster risk assessment. At ito po ay naging daan po upang po lahat po ng ating pong mga local government units ay magkaroon po ng agarang paghahanda po para po sa darating na bagyo. RD, full guidance po ng ating mga kababayan dito sa Western Visayas. Ano po ba yung current na takbo nitong bagyong Tino? And ano ang mga area na tinitingnan natin talagang maapektuhan ng bagyong ito? Asa nga rin po, yung bagyo ay nasa nasa karagatan po nasa silangan ng G1, Eastern Samar. Dito po ay tataypayin ho dito ang Samar Island at tatama ho ito sa Cebu, Negros, and then Bago Road o sa atin, tatama sa atin. Ito ang tinatahak na ngayon, nagkatulad dito ng tinahak yung bagyong Yolanda at bagyo Pude. So magkasing katulad po ito at ang malaki ho yung ring band niya. So ang kinakarap po natin dito, maliban ho sa malakas na hangin, kasi kaya po yung ating pong we are expecting po na ito ay lalakas hanggang signal number 4. So ayon din po sa ulat po ng Pag-asa,
hindi po natin we are discounted na ito po lalakas pa hanggang super typhoon. So, ito po yung natin ngayon. Dahil maliban po sa malakas na hangin, inasahan din po yung malakas na dugso ng ulan po, no? Ang in-expect po natin is abot po ng 500 to 700 millimeters po yung rain accumulation po kung sakali pong bumagsak yung matindi po na sa atin. Marami po yung takot sa balitang posibleng maging super typhoon din katulad ng super typhoon Yolanda, yung binabantayan nating bagyong Tino. And November din po kasi nang nangyari yun dito sa Western Visayas. Meron po ba tayong mga reminders sa community, lalo na sa mga coastal areas, na maaaring maapektuhan ng bagyong Tino na ito? Ngayon po, ang aming pong advice po, no, na yung mga nasa, ating pamayanan na nasa, na malapit po sa coastal areas, yung pong flood-prone areas at yung pong mga malapit po sa, sa mga gumuguhong lupa, na magkaroon na po, no, na magsibikas na po sila, na magkaroon na po tayo ng preemptive evacuation, no, para po wala na pong wala na pong gagawing rescue operations na sakasakali. Mas maigi na po magpapakain tayo ng ating pong mga kababayan sa evacuation center kaysa po magsasagawa pa tayo ng rescue operations. Speaking So yun po yung aming pangunahing advice naging direktiba sa ating mga local DRRM councils at offices na magsagawa ko ng preemptive evacuation na maaga pa. Ayun. RD, clarification lang po. Meron po ba tayong guidelines when po or ano yung mga parameters na tinitingnan bago ipatupad or kailangan ng ipatupad ang mandatory evacuation? Ngayon po, no, ay inaasahan na natin na darating na ito. No? So, most likely talagang na siya dahil yung cone of confidence according to Pag-asa is talagang yun na ho talagang malaki na ho yung chance niya na talagang dadaanan tayo. So alam na rin natin kung gaano kalakas yung bagyo. So sa ngayon po kailangan po mag-preemptive evacuation na. So i-secure ho yung kanilang bahay, no, kung kailangan magkano po ng padlocks, no, karoon ng padlocks o may kailangan talian po para wag pa rin yung ang mga bubungan, no, i-secure yung ating pong mga kabuhayan para po yung kung may alagang hong hayop, no, planuhin na ho kung saan ilalagay na ligtas po, no, at mag-prepare ho yung mga go bags natin, mga importanteng mga gamit para po kung sa paglikas po dala-dala niyo na yung mga importante yung mga gamit, lalo na po yung kung mayroon kayong mga gamot, no, at extra na bihisan, yung diesel, no, pito at flashlight at battery. Still on preemptive evacuation, RD, meron po ba tayong mga lugar dito sa Western Visayas na na-identify as highly recommended talaga yung preemptive evacuation? Yes po, no, most especially dito po sa eastern seaboard po ng Panay Island. Ito po yung sa may Capiz, yung northern Iloilo po, no, and then northern Aklan. Yung po nasa yung malapit sa mga malapit sa coastal areas. So yun po yung recommendation namin na magsibikas na at yung po mga kabahayan na malapit po sa mga waterways natin, malapit po sa mga ilog, no, kailugan, at yung mga naninirahan sa mga gilid po ng mga bundok na pwede yung tumuho dahil sa ulan. Speaking of coastal communities natin, RD, meron po ba tayong mga suspension na ng mga water vessels natin or biyahe ng mga sakayang dagat po sa ngayon? Sa ngayon po, suspended na ho yung lahat ng ng biyaheng pandagat. So sa Capiz, sa Iloilo, Guimaras, nagsuspende na ho sila. Even po sa Negros po, nagsuspende na rin ho ng biyaheng pandagat. At sa classes naman po, yun po yung recommendation namin, na isuspend din na ho yung klase. At kung maaari din po yung trabaho rin po, no, suspension of works din, para po makapaghanda yung ating mga kababayan kung ano man pong narapat nilang ipaghanda para po
hindi po maiwasan po natin yung mga casualty po dito po sa dahil po sa bagyo. Clarification lang po, RD, yung recommendation po to suspend the work, ito po ba ay covered din yung mga pribadong establishmento po dito sa Western Visayas? Sana po, no? Yan naman po, nasa po ng may-ari po ng kumpanya po, no? Pero hanggat sa maaari po, no, yun po yung aming recommendation, we encourage them na kung para na rin po sa kabutihan po ng kanila pong mga empleyado at sa kanilang pamilya na bigyan po sila ng pagkakataon, no, na ihanda yung kanilang kabahayan, yung kanilang mga ari-arian at ang kanilang pamilya. Ayun. RD, na-mention niyo po, meron na po mga cancellation of trips. Halos lahat po ng biyahe ngayon ay kansilado. Covered pa rin po ba dito ang mga airport or mga aircraft po natin? Sa airport po, wala pa po tayong cancellation. Nagsumulat na po tayo sa LTO para naman po sa mga land travels natin. Kasi nga po ayaw rin po iniwasan po natin na may stranded po sila sa mga sa mga ports natin. Kasi nag-experience po natin yan, yung marami hong na stranded. Lalo-lalo na ho sa may sa Port of Dumangas at sa mga sa may Katiklan. So yung po iniiwasan natin para po hindi naman po pabigat po sa LGU na mag-sumuporta doon sa mga stranded po dahil po hindi na po inaalaw yung biyahe pang dagat. Ayun. Ngayon po, ano po yung content ng letter to the LTO po, Director? And are you recommending din po ba na temporaryo pong ipagpaliban muna yung pagbiyahe? Lalo na bukas, inaasahan natin yung pagdaan talaga ng bagyo dito. Yes. Yung yung bumibiyahe po yun, pupunta ko ng ibang rehiyon. Katulad po ng yung mga bus po natin, bus liner natin, yung mga roro, yung bumibiyahe po papuntang Luzon, Manila. So, yun po yung aming recommendation na pasamantala po muna ipagpaliban po yung pagbibiyahe. I see. And as of today, or as we speak, Director, wala po pong reply yung request na ito? Sa ngayon po, wala pa tayong tatanggap na confirmation. Ayun. Director, since meron po mga trip suspension, meron na po ba kayong naitalang mga stranded passengers sa mga terminal natin? Sa ngayon po, wala pa kaming natatanggap na report mula po sa ating pong mga local na pamamahan. RD, isa rin po sa mga kinatatakutan ng ating mga kababayan dito sa Western Visayas, yung posible pong pagkakaroon ulit ng storm surge kagaya na nangyari sa Bagyong Yolanda. Are we still expecting storm surge po bukas? Hindi po natin minanap yun, pinapawalang bahala po. So, yan po ay kasama po yan sa mga secondary hazard na dala ng Bagyong Pino. So kaya nga po na yung pong mga komunidad natin na nasa gilid po ng mga nasa baybayin po na hangga't sa maaari po ay magsibigas na po sila bago pa po dumating yung bagyo. RD, marami pong dumaan na bagyo, may lindol, meron pang pagputok ng Bulkan Galaon, marami yung namumblema or natatakot na baka ubos na yung supplies natin. Meron pa ba ang sapat na supply ang Western Visayas para sa disaster response? Yes, meron po. Nagbigay na po ng assurance si DSWD na meron po tayong sapat na family food packs sa kanila pong inventaryo. So, meron po, actually may parating pa po na manggagaling sa Cebu papunta ko dito sa atin. So, I think mga 1,000 family food packs pa yung parating. Aside from DSWD, alam namin meron din pong binibigay na tulong ang OCD. Meron pa po bang sapat na mga assistance ang OCD po para sa mga posibleng malubhang maapektuhan ng bagyong ito? Sa parte naman ng OCD, binibigay natin mga non-food items. So yan po yung yun po yung binibigay natin after the event po, So yan po yung kadalasan mga shelter repair kits, yung family packs at mga hygiene kits. Ito po yung binibigay natin sa mga
kababayan natin na nasa loob po ng mga evacuation center. RD, bukod po sa Bagyong Tino, isa rin po sa binabantayan natin yung kakaroon ng mga aftershocks, lalo na kagabi or kaninang madaling araw ay meron pong 5.6 magnitude na lindol sa Candoni Negros Occidental. But before that po, meron po bang naitalang damages dito sa Western Visayas per report ng OCD? Wala naman po, no? Ang naging lang po, no, na ayon po sa report po, no, sa seismograph natin dito ay nakapagtala ko yata ng intensity 3 dito po sa Iloilo. So wala pong naulat na apektuhan dahil do sa lindol po sa Candoni. Ayun. RD, lastly na lang po yung inyong mensahe sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Western Visayas, particularly sa mga areas na malapit sa mga coastal communities, no, na posibleng lubhang maapektuhan ng Bagyong Tino. Yeah, hindi na po bago sa atin po ito, no, yung dinadaanan tayo ng bagyo. In fact nga po, no, na dinadaanan tayo ng super typhoon na Yolanda, so alam na ho natin yung maaari po maging epekto nito. So sama-sama ho tayo yung paghandaan natin ito. Humingi lang ho kami ng kooperasyon, no, para po sa naman po, kaligtasan ng lahat, na susunod po tayo sa ating po, no, sa mga paalala po ng ating pong mga local DRRMOs. Kung maaari po ay makipag-cooperate po tayo, no, mag-voluntaryo na ho tayong lumikas at pumunta ho sa ating mga evacuation center. Iligtas na po natin yung ating sarili. Sa ngayon po, meron pa ho tayong isang araw para po ipaghandaan ang darating na bagyo. So, ito po ay ilaan po natin itong araw na ito, no, sa lahat po ng kailangan nating gawin para po masiguro natin ang ating kaligtasan at sa kaligtasan ng ating mga ating pamilya at ng ating pong mga kabuhayan. So gawin na po natin lahat na pili mo natin pagkahanda sa ngayon habang di pa ko dumarating si Bagyong Tino. Pahabol na katanungan po, binsahin niyo po sa lahat ng mga local leaders natin at maging sa mga management po ng mga pribadong organisasyon o kumpanya dito sa Western Visayas. Sa ating po mga local na pamahalaan po, no, meron naman na sila naman po nakapagsanay na po, no, kung paano po mag-responde sa itong klaseng po mga pagkakataon. Meron mo tayong ICS, yung ating pong Incident Command System. Ito po ay gamitin po natin at ang aming pong payo ay sana sa ngayon, sa oras na ito, ay mayroon na po tayong activated na yung ating incident management team. No, at lahat po ng ating sangay po ng ating departamento ng ating pamahalaan ay involved na, no, sa planning at sa paghahanda at paglilikas po ng ating pong mga kababayan. Paghandaan po natin ito at meron na po tayo, alam ko po na meron naman tayong sapat na mga kagamitan at posible pong tulong, no, na ibibigay sa mga maapektuhan. So sa mga naman po, sa mga private sector naman po, isa pong pakiusap po na kung pwede naman po na bigyan din natin ng pagkakataon ng ating pong mga empleyado na maihanda din po ang kanila pong pamilya, ang kanilang bahay, ang kanilang mga arian. At ito po ay naghihirap po tayong tulong na kung sakali po ay maging bukas din po sila, no, sa maaari pong maging pili nilang itulong po kung sakali man pong makadaan ng bagyo para po naman po mas maging magaan po, no, at makapagbangon tayo ng mabilis sa naman po maging epekto nitong Bagyong Tino. Director Raul Fernandez, for your time, information, and for your works and words para sa bayan. Maraming salamat po. Stay safe at padayon. Maraming salamat, Titi. At binigyan mo kami pagkakataon na magkaroon may bahagi namin ng mga posibleng paghahanda na gagawin natin. It's our honor po na makasama ka ngayon. Again, maraming salamat po, Director Raul Fernandez. Maraming salamat din po. At God bless. Stay safe. There we have it, mga biyan, sa Director Raul Fernandez, ang Regional Director sa OCD Western Visayas, kag Chairman sa atong sining Regional Disaster Risk Reduction and Management Council agod sa pagpanghanda karon sa ating sining rehiyon para sa pananao epekto sa Bagyong Tino diri sa Western Visayas.
So kansilado na ang mga biyahe sa mga sakayang dagat dali sa Western Visayas. Lakip na mga biyahe ng pila mga area sa Negros Occidental. Ginarekomenda karon sa aton sa Linga Office of the Civil Defense ang paghiwat na sa preemptive evacuation, especially sa mga lugar na masaming nga ginaigo sa pagbaha. Di na natin paghulaton pa ang mga ulihi nga mainoras antes maghulat. Bagat ni Director Fernandez, we still have a day. Still have 24 hours to prepare. Batok sa sining epekto sa bagyong Tino. Ay ginapanan man mga abyan hanggang may posibilidad na maging isa ka super typhoon. Ay gini ang magalabay sa mga area nga ginigo man sa Odette kag sa Yolanda. Isa man karon sa panugyan sa aton sini nga OCD. Amo ang hiwat man sa work suspension bilang sa gobyerno hindi pati na sa pribado nga sektor. Apila karon ni Director Fernandez Pabian nga kabay nga hatagan naton siyang kahigayunan ang mga empleyado na maprotektahan man ang ila sining pamilya, propiedad sa sining ginapananaw epekto sa bagyo. Sa aton sining mga kauturan, especially sa mga areas na makabig naton low lying, sa mga area nga masami ginaluntaran sa pagbaha, pagkatipag sa duda, ang panugyan sa aton sining OCD. Subong pa lang mga biyano, pagpreparar na sa evacuation. Di basta-basta na bagyo ang aton sining ginabantayan mga biyano. Imagine, it has the tendency na ma-develop bilang isa ka super typhoon. Ang pagdulong naton sa sining nga balita mga biyan, hindi para nga magpamahog, hindi para ihanda ang tanan. Posible malala na epekto ng sining bagyo. Alas 9:39 sa aga, ginatiwa natin mga malabot ang Pag-asa Iloilo to check sa ila sining na pinakulihing update sa lakat sa panahon. Nagbantayan man mga biyan sinig lamang madugay ang atong sining interview with the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO sa Negros Occidental. Ibalo nato ang ila sining pagpanghanda nagsumuman monitoring sa dagtay o naglutad nga pagtayog sang lino sa bahin sang kanton. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:39 na sa aga. Sa sining oras, kupod naton sa Piyak Galinya, si Ma'am Leonor Silvestre ang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning everyone. Muli ang ating latest weather update para sa subong adlaw sa Monday, November 3, 2025. As of 7 a.m. pa ginang aga, binamonitor natin ng si Bagyong Pino. Ngayara sa may severe tropical storm category ay gina-estimate natin basta sa mga available na data nga may kalayuan 360 km east of T1 Eastern Samar. May maximum sustained winds na 110 km per hour near the center, kagustiness na up to 135 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-southwest toward at 25 km per hour. Sado karon yara kita sa may tropical cyclone wind signal number 1. So, amo na yan sa Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, including Kaluya Island ay nasa under sa may tropical cyclone wind signal number 1. Then, base sa ating tropical intensity outlook, si Bagyong Tino ay magkahulag pa generally westward and posibleng nga landfall sa may southern portion of Eastern Samar. Latest southern Leyte occurred sa may Dinagat Island by midnight or tomorrow early morning. And then mag-traverse siya sa may Visayas, Cagnoan, Palawan before emerging over the West Philippine Sea on Wednesday, November 5 morning or afternoon. Then shoreline naman nag-a-apekto sa may eastern sections of northern and central Luzon, northeast Luzon nag-a-apekto sa nabiling nga bahin sa northern Luzon. Bawas niyo yung sistema ang Western Visayas mag-experiensya sa mga rains with gusty winds na binigit sa hapon sir kag sa gabi tugas ni Bagyong Pino
Pag nasa moderate storm naman, ang hangin natin yung mag-aalin sa direction north to northwest, ang magadalasang moderate to rough coastal water condition. Pag ang ating yung forecast temperature generally nasa 24 to 30 degrees Celsius, ang adlaw nagbutla kagi ng 5:41 AM pag magatulad din yung 5:25 PM karon sa hapon. Kag muna yung ating latest weather update, halin rin may illegal Doppler relaxation. Ako sa Minor Professor, madamo gid niya. Salamat. Magudor sa Subo, madamo nagkatingal na despite being in signal number 1 ang pila ka mga porsyon sa Iloilo tamaan sa gihapon kapaang ang panyempo. San o ginapananaw sa pag-asa sa Iloilo nga mabatsagan ang mga pag-ulan, ang mabas o hangin bangod sa sining bagyo? Well, possible sir, later this afternoon or sa gabi sir, considering apektado na kita sa track ni Bagyong Tino sir, so maka-experience na kita sa pag-ulan sir. Ang hindi nga pag-ulan? So parang sir, ang signal number 1 na sir, amo na yung warning signal natin sir. So, amo na ang time na mag-prepare kita para sa atin nga, for example, sa ating mga emergency kit, supplies na ano sir. I see. Ma'am, for this bagyo, no, pananaw bala naton ang posibilidad nga magaluya ini the moment nga makalagfall sa ibang nga area? Well, si Bagyong Tina, sir, consider man sir na ang interaction niya sa kadutaan, posibleng mag-trigger sa slight beginning sa iya para ma-maintain niya mga nasa typhoon category 1. Well, possible nga nasa typhoon category na siya daan prior to landfalling pa, sir. Clarification lang as we speak right now, Ma'am Leonor, ang ining bagyo may posibilidad bala sa gihapon nga mag-develop bilang isa ka super typhoon? Well, yes sir, wala man natin siya sir gina-rule out ang possibility nga mag-intensify into super typhoon category. Pero sa tubong sir, ang gina-forecast na ma-reach niya is nasa typhoon category lamang. Wherein ang peak intensity ay nasa 150 to 165 km per hour maximum sustained winds niya sir, with higher gusting. Ma'am Leonor, ano nga mga area gid sa Western Visayas ang ginapananaw nga mangin apektado gid sa siniyang tuman nga pag-ulan dala sa bagyong Tino? Well, dinugid siya sa Western Visayas. Ayun, so regardless kung... Well, malakad yan tapos sining bagyong Tino sir. Ayun. Ano natin, Ma'am Leonor, kung until when ay ang pagpaidalom sa tropical cyclone wind signal sa Western Visayas. This is for guidance sa mga kauturan naton na stranded na karon sa mga pantalan. Saan o sila ginalauman nga i-allow nga makabiyahe? Well, possible sir sa either 5 or 6 na sa igala mga kita sa tropical signal. Ayun, so sa adlaw sang Merkules or Webes, posible pa dili sa gihapon ang suspension sa sining iyang mga sea trips naton. Ma'am Leonor, last lang imo sining nga mensahe sa tanang mga tagpalamati naton subong iyang aga. Ano lang sir sa ating mga tagpalamati sir, closely monitoran sa ating ang update sa ating Facebook, so then sa ating website sa ating tropical cyclone bulletin, so make sure lang mag-send out from time to time sa ating update. In case na hindi kita makapamati sa mga check lang sa ating social media page. And then preparahan sa ating mga emergency kit, flashlight, supplies, and check. Make sure lang ating mga documents naka-properly filled ko para hindi mabasa. Ayun. Madamong salamat, Ma'am Leonor Silvestre, sa imo sa nga update sa lakat sa bagyong Tino. Salamat sa pagmaipat. There you have it, mga biyan, ang latest update sa lakat sa panahon gidulo sa aton sa pag-asa Iloilo. So despite mga biyan na was ang ginauman nga epekto sa was ang ginauman nga paglabay sa bagyong Tino diri sa aton nga rehiyon. Ang tropical cyclone wind signal number 1
posibleng ipatuman sa gihapon sa Western Visayas kag sa iban pa nga mga area malapit sa atong sining nga rehiyon on November 5 or 6. Sa mga kultura nato nga may mga natalana kadi nga pagbiyahe, especially sa mga kultura nato nga palauli para sa tigkalalan for your safety. Mas magpili na lang aray sa mga schedule nga safe gid sa aton sini iya nga pagbiyahe. Di na magrisgo nga magpadulong sa aton sini nga mga pantalan. Magpasimpalad kung may biyahe o kung wala. For sure, tanan kamo excited man nga makabalik sa inyo sini ginhalinan nga mga lugar. Pero ang safety ang dapat na iprioridad sa kada isa. Alas 9:47 sa aga, basta mga abyan magakuha man kita sa update sa Negros Occidental. Balo na ito mga biyan kay Sir Brian Larry Senyor, ang Deputy Manager sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa ila sining nga pagpanghanda sa Bagyong Tino. At sa same time mga biyan sa huwag isang bulkan kanaon kag sa nangin epekto sa pagtayo dito sa Candoni Negros Occidental. Ako natong subong sa piyak ka linya, Sir Blau Larry Senyor. Sir Blau, good morning. Good morning, Sir JP. Kag sa subong man sa tanan mo datang palamati sa Radyo Pilipinas. Sir Blau, kamusta ka mo dira subong sa Negros Occidental? Kamusta na ang paghanda sa Negros Occidental Emergency Operation Center? So subong Sir JP, no, nag-raise na kita, red alert status kita diri subong sa aton nga PDREMC Emergency Operations Center. Meaning, mga malgita sa red alert status to the highest level of alertness, monitoring, and coordination sa aton nga mga nagkalain-lain nga mga ahensya kag talatapan sa As we speak, Sir Brian, may mga area na ba sa Negros Occidental nga nagka-experience na sa mga pag-ulan o kung pagpanaliti as of the moment? Ayun. Sir Brian? Balikan nato na si Sir Larry Senyor mga biyan nato nga koneksyon sa PDRMO sa Negros Occidental agod hibaloon mga biyan ang ila sining pagpanghanda sa sining posible pagpanghalit sa Bagyong Tino. Sir Brian, as we speak, may mga area na bala sa inyo sining probinsya nga ginaulan sa subong bangod sa sining Bagyong Tino? So far sir, sa aton man nga monitoring sir, no, mostly Negros Occidental, cloudy skies to overcast skies palagid ang aton nga naagom diri sa bilog nga probinsya. So based man galing sa aton man nga satellite surface data, gapapalapit na gid ang mga extended rain bands ni Tropical Cyclone Tino, which is in the next few hours possible gid nga magtupa na ang pag-ulan diri sa aton nga probinsya. Ayun. Sir Bral, ano nakahanda ang inyo sining opisina when it comes to resources, to emergency assistance, sa tiun nga maglala ang sitwasyon bangod sa sining bagyo? So haton sir, no, nga mga nagkalain-lain nga mga clusters nag-activate naman subong na ang food and non-food items cluster naton. Ang aton DSWD nagpreposisyon na mga food packs, tubig, kag iban pagit nga mga essential nga mga gamit in case nga mag-conduct na kita sang preemptive evacuation. Ang ato naman protection camp coordination and camp management cluster, ready naman sir, gina-prepare ng aton nga mga evacuation centers as well man, no, sa aton nga health cluster, ang aton nga water and sanitation nga cluster, medical, nutrition, kag mental health, psychological support. Naka-ready naman sir in case nga kinahanglanon na sa aton nga mga ITPs ang amo na nga bulig. And of course, ang aton logistics sir, manpower naton, ang aton pagin mga nagkalain-lain ng mga resources, water assets, naka-ready na and preposition
and ready for deployment na sir in case na may mag-request. I see. So, well, as we talk, may mga area pa na wala nakasuspende sa klase sa subong iyang adlaw. Sa record namon Sir JP, no, may ara kita 26 ka mga LGUs excluding Bacolod City pa na. So kung dalang Bacolod City, 27 tanan ang nag-declare sang suspension of classes within November 3 to November 6. So amo na Sir JP, no, may ara pag LGUs nga ginahulat pa namon to declare officially gid sang suspension of classes and work if may ara. But is there a recommendation na sir sa mga nabilin nga LGUs nga mag-suspendigate sa klase for the safety sa ating sining nga mga estudyante? Well sir, sa signal number 1 kag 2 pa lang no nga gid-release ni Pag-asa, mas preferable gid and recommended nga mag-suspend ang klase pero para gid sa gyapon na sa jurisdiction sir sa ating mga local government units and schools to decide if masuspend sila or hindi. Sir, as to sea trips naman, kamusta ang biyahe karon sa masakayan dagat dira sa Negros Occidental, considering nga signal number 2 and 1 na, may nagabiyahe pa bala? As of sininga morning sir, as of ang release ni Coast Guard no, ang official memo is all trips sa Northern Negros Occidental suspended na sir. Wala na trip subong sang aton nga mga pangdagat nga sakayan. How about sir ang biyahe sa aton sining nga mga aircraft sa aton sining nga paluparan? Well, nag-coordinate naman kami sir no sa CAAP and so far subong wala pa man sila may nahaboy gid nga information regarding suspension of flights. So maabang-abang pa kita. Sir Brian, magluwa sa Bagyo, isa man sa ginabantayan nato ang paglungtad sa linog. Kagabi o kung kag-ina sa kagahon, may naglungtad nga pagtayob sa bahin sa Candonin Negros Occidental. Kamusta? Ano ang monitoring sini? Correct sir, no, as of nag-occur ang aton nga earthquake around 3:03 AM nga may ara sang epicenter dito mismo sa Candoni. So ang Candoni naka-experience siya nit siyang intensity 4, intensity 3 naman ang record naton sa City of Bago, La Carlota, Sipalay, Pontevedra, San Carlos, kag Isabela. Samtang intensity 2 naman na record naton sa Kawayan kag Ginubaan, kag intensity 1 ang gindeclare sa Bacolod, Escalante, kag Hinigaran. And when it comes naman sa JP no sa aton nga mga damages, as of reporting time wala pa kita sang may nabaton or reported nga major damages nga nagtuga sini nga earthquake. So nga aton nga local government units ang ilang ways forward kag actions taken is subong adlaw tinguhaan nilang mag-conduct sang building assessment kag infrastructure assessment para ma-assess naton kung may ara gid man sang damages sa aton nga mga infrastruktura sir. Ayun, it's good to know Sir Brian na wala kita sang reported nga mga damages as of now sa sining magnitude 5.5 nga linog sa bahin sang Negros Occidental. Kamusta naman Sir Brian ang inyo sining monitoring sa bulkan kan noon bukadamo gid sa ginabantayan karon nga mga happening no, linog, bagyo kag subong ang volcanic eruption dira sa Negros Occidental? Yes, Sir JP. No? So, kagapon, may ara kita 10 p.m. ang last naton nga ash emission around 9:15 p.m. Ini siya nag-occur, no? Although, sa aton man monitoring, Sir JP, wala man, may ara areas, dito na yon nga nakapanimaho lang baho sang asupre sa palibot sa kanlaon nga mga LGUs. Pero as to ashfall, wala kita sa may na-record nga ashfall events or nadto pa nga ashfall kagabi nga ash emission. Ayun. Sir Brian, lastly ang imo sini nga mensahe sa tanan nga mga Negrense kag sa tanan nga mga LGUs subong iyang aga. Yes no, so damo kita subong Sir JP no sang mga ginatubang nga disaster upod na ang linog, ang bulkan kanlaon kag ang tropical cyclone naton nga si Tino. So ang kanugyan naton sa aton nga mga Negrense kag sa iban pagid no is mag-monitor gid kita sang mga official nga mga advisories sa aton nga official agencies pareho na kay Pag-asa, kay FIVOX,
kagiban pagin naton, i-plug ko na lang sa GP amon Facebook page, Negros Occidental Operation Center. Pwede nyo na i-like and follow sa Facebook para makakuha ka mo sa pinaka-latest nga update sa weather, vulkan, kag linog. Kag abiso naman no, para sa aton nga mga kauturan man nga naga-star malapit sa mga baybayon kag sa aton man nga mga mananagat is as early as now palang likawan na nato no nga magpalayag sa tunga sang lawod gidugay-dugay magbulubaskog na ning pagmaddo sang hangin kag motulo taas-taas nagawa ang uyop sang ang balod. Kag mountainous areas naman Sir JP, prone gid kita sa rain-induced landslide. So as much as possible, assess nato na naton nga mga areas na prone to rain-induced landslide and tumano naton mga local authorities kung mando na sila sang preemptive evacuation para sa aton nga safety. Sir Brad, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Yes, thank you gid Sir JP. Good morning and halong man kamo. There you have it mga biyan ang latest nga update sa aton sining Negros Occidental gindulong sa aton sang PDRMO Deputy Manager sa Negros Occidental si Sir Brian Larry Senior ang sa ila sining pagpaghanda kay monitoring sa posibleng epekto sang bagyong Tino. Alas 9:58 na sa aga. Malita sa oras kinabilin sa aton sining pagpangalagan mga biyan sa liwat, stay safe gid kita sa posible epekto sa bagyo rin sa aton sining Western Visayas kag Negros Occidental. Sa labi lamang sa akong sining mga kulturan agkatuwang technical Sir Alan Defantes sa studio kag Jan Magaliana sa transmit. Ako naman ang inyong ginalaga, JP Harbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati mayong aga Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo